Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang lahat sa bayan sa hangganan at bumaba sa likod ng kastilyo. Kaagad na napaligiran si Nightingale ng kanyang mga kapatid. Agad na nagtanong si Nana kung saan siya nasugatan. Sinabi ni Lily na matagal na siyang naghihintay at nagtataka kung bakit natagalan ang kanilang pagbalik. Agad na nagtanong si Lucia kung masakit pa ang kanyang mga sugat. Hinimas ni Nightingale ang ulo ni Lucia, siniguradong ayos na siya. Galit si Wendy at sinisi si Nightingale sa kanyang kapusukan. Paano siya nakalibot mag-isa sa simbahan? Napakadelikado noon. Pinakalma ni Skrull ang lahat, sinasabing mabuti at ligtas silang nakabalik. Sinabi ni Leaf na naghanda siya ng bagong halamang gamot na makakatulong sa pamamaga. Ipinilit ni Lily na linisin muna ang mga sugat ni Nightingale bago ilapat ang mga halamang gamot. Sa kanilang tunay na pag-aalala, nakaramdam si Nightingale ng init sa kanyang puso. Walang duda sa kanya na ang lugar na ito ang handa niyang ipaglaban. Pagkatapos ay nakita niya si Roland. Agad na yamakap si Lightning sa kanya, parang butiki na kumapit. Si Maggie naman ay lumipad papunta sa kanya, bumaba sa kanyang ulo at humulik sa kanyang pisngi. Si Nightingale ay may ganitong pagnanais din, ngunit naalala niya na hindi na siya bata. Pinipigilan ng sarili na yakapin siya, lumapit siya sa prinsipe. Ang kanyang ngiti ay pamilyar tulad ng dati. Iminungkahi ni Roland na magbabad si Nightingale sa mainit na paliguan at magpahinga. Binanggit niyang may iniwang honey glazed na isda sa kanyang drawer para sa kanya. Kinagabihan, nagdaos si Roland ng engranding piging sa kastilyo. Masaya ang lahat na pinag-usapan ang nakaraang labanan. Isip ni Nightingale, kahit hindi niya alam ang buhay ng mga mangkukulam sa simbahan, tiyak siya sa samahan ng mangkukulam. Ito ang kanilang tunay na banal na bundok. Pagkatapos ng piging, bumalik si Roland sa opisina. Habang papasok, nakita niya si Nightingale na nakaupo sa mesa. Sinabihan siya ni Roland na magpahinga pa ng ilang araw, pero sinabi ni Nightingale na ayos na siya. Habang si Roland ay umupo, bumaba si Nightingale sa mesa, yamakap sa likod niya. Para kay Nightingale, ang araw ng pahinga ay ang araw na kasama si Roland. Namula si Roland, ngunit sinabi ni Nightingale na gusto niyang gawin yun kanina sa hardin ng kastilyo. Ngunit madaming tao, binitiwan siya ni Nightingale at naglaho nang may kumatok sa pintuan. Ang dumating ay ang Lord ng Dragonfall Ridge. Pagpasok ni Spear, napag-isipan na niya ang mga kahilingan ni Roland. Ipinaliwanag ni Roland ang krisis ng kaharian, ang pinagmulan ng simbahan, at ang banta ng mga demonyo. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga plano. Nahihirapang maniwala si Spear, kung hindi dahil kina Tilly at Agatha, di siya maniniwala. Gayunpaman, pagkatapos ng usapang iyon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang ugali. Nang pag-usapan ang mga plano ni Roland para sa kanlurang teritoryo, siya ay naging bukas ngunit nagtataka kung paano ito maipapalaganap sa lahat ng teritoryo. Madiin na sinabi ni Roland na kailangan niyang ipagpatuloy ang ganitong paraan. Kung hindi, ang Grey Castle ay magiging parang buhanging nagkakalat. Bago dumating ang huling mga kaaway, kailangan niyang tipunin ang pinakamaraming lakas na maaari. Dahan-daang sinabi ni Spear na ang hakbang na ito ay magagalit ang lahat ng Maharlika sa pamamagitan ng pagpapakunti ng kanilang mga karapatan. Lalo na ang tungkol sa kanilang mga pamana. Nilinaw ni Roland na hindi niya balak baguhin ang kanilang estado. Nais lang niyang mag-adjust sila sa bagong sistema. Maaari pa rin nilang panatilihin ang kanilang mga teritoryo, mawawala lang ang ilang pribilehiyo. Na-realize ni Spear na desidido si Roland sa kanyang desisyon. Naisip niya na kung hindi siya papayag, maaaring siya rin ay mapatalsik ng hukbo ni Roland. Umiling si Roland at same time na nagsabi, ang pinakakailangan niya ngayon ay mga administrador. Sinabi niya kay Spear na hindi mawawala ang kanyang teritoryo at maaari siyang magpakita ng lantaran sa mga tao bilang isang mangkukulam ng walang banta mula sa simbahan. Tahimik si Spear ng ilang sandali. Sinabi niyang may isang kondisyon siya. Gusto niyang manatiling pareho ang lahat sa isang panahon pagkatapos tulungan siya ni Roland na mabawi ang Dragonfall Ridge. Kapag naalis na si Timothy sa trono, buong suporta na siya kay Roland. Naiintindihan ni Roland ang kanyang paninindigan, hindi ito tahasang pagtanggi o buong suporta. Ngunit nagbibigay ito sa kanya ng pagkakataong umangkop. Malinaw ang ibig niyang sabihin, kailangan ipakita ni Roland na kaya niyang pag-isahin ang Grey Castle.
Hindi natakot si Roland. May tiwala siyang magtatapos na ang pamumuno ni Timothy. Nag-alinlangan si Spear at nagtanong tungkol sa pagsali sa mga leksyon sa gabi. Nagulat si Roland dahil mga pangunahing leksyon ang mga iyon. Parang walang gaanong silbi para sa isang maharlika tulad ni Spear. Ngunit binanggit ni Spear na natutuwang makita ang mga paraan ng kalkulasyon at sinabi niyang gusto niya itong matutunan. Hindi niya napigil ang matawa. Kung nais ni Spear na sumali sa unyon ng mangkukulam, maaari niya siyang turuan. Pagkatapos ng tanghalian, nagdala si Axe ng magandang balita. Sumama si Roland kay Axe sa basement kung saan nakakulong ang pari. Ang pari ay hindi nasaktan, at maayos ang kanyang kasuotan. Ngunit siya ay tila matamlay at paulit-ulit na bumubulong ng isang parirala. Pagkakita kay Roland, sumigaw siya ng akusasyon, sinasabing si Roland ay nagpakawala ng demonyong, ang mga Diyos ay magpaparusa sa kanila. Tinitigan siya ni Axe ng malamig, binalaan siya na huwag magbitaw ng kabulaanan maliban na lang kung nais niyang maranasan muli ang parusa mula sa nakaraang gabi. Sa takot, biglang naupo ang pari sa sahig. Dahan-dahan niyang ipinakilala ang kanyang sarili. Nang tanungin ang tungkol sa pagkakakilanlan ng mangkukulam, sinabi ng pari na ang pangalan niya ay Aurora. Ang dalisay na kasamahan ni Arsobispo Taffan. Tumingin si Roland kay Nightingale na nakatago sa ulap. Kinumpirma ni Nightingale na hindi nagsisinungaling ang pari. Nang pilit tanungin ang layunin ng pag-frame up sa Lord ng Dragonfall Ridge. Aminado ang pari na wala siyang alam. Ang kanyang tanging gawain ay bantayan si Aurora hanggang matuklasan nilang ang Lord ay isang tunay na mangkukulam. Sa gayon ay binalak nilang patayin siya. Binalak nilang hulihin siya at dalhin sa banal na lungsod. Ang kanilang plano ay dumaan sa 3 lungsod, ngunit hindi alam ng pari ang dahilan sa pagpili ng mga partikular na lungsod. Naisip ni Roland na ang 3 lungsod na ito ay nasa kanlurang mga hangganan. Maaari kayang siya ang target ng operasyong ito. Nang matapos ang pagtatanong, malinaw na wala ng ibang alam ang pari. Nakakapagtaka, hindi siya nagmakaawa ng awa o nagbitaw ng sumpa laban kina Roland at Axe. Sinabi ng pari na ang huling hatol ay manggagaling sa mga Diyos, hindi kay Roland. Iminungkahi ni Axe na ibigay sa kanya ang pari para sa isang gabi, tinitiyak na magbabago ang kanyang ugali. Ngunit sa paniniwala ni Roland na nasabi na ng pari ang lahat ng kanyang nalalaman. Ipinahayag niya na ang hatol ng pari ay hindi manggagaling sa mga Diyos, kundi sa hatol ng tao. Sa plaza ng bayan sa hangganan, itinayo ang isang kahoy na plataporma. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang pagtatanghal, kundi para sa kauna-unahang pampublikong paglilitis ng bayan. Sa araw ng hatol, ang lugar sa paligid ng plataporma ay puno ng mga tao sa bayan. Iwinawagayway nila ang kanilang mga kamay kay Roland, at ang kanilang mga sigawan ay sumiklab at hamupa. Pinilit ng tao ang pari pasulong. Sa harap ng maraming tao, nagbago ang ekspresyon niya. Nais ni Roland na ibunyag ang isang kasuklam-suklam na krimen sa publiko. 2 araw niyang pinag-isipan kung paano ibubulgar ang kasalanan ng simbahan nang hindi binabanggit ang mga demonyo. Hindi maaaring banggitin ni Roland ang tungkol sa banal na digmaan o ang mga bagay na may kinalaman sa mga demonyo. Kung nais niyang pukawin ang galit ng bayan, kailangan niyang magsalita tungkol sa mga bagay na direktang may kaugnayan sa kanila. Ibinunyag niya na ang simbahan ay idinadahilan ng mga mangkukulam bilang mga masamang kampa ng demonyo, pangit at mapanganib. Gayunpaman, inamin niya, ang papa at mga arsobispo ay nagtatago rin ng mga mismong mangkukulam. Itong katotohanan, sabi niya, ay inamin mismo ng pari. Tumingin sa pari, may matagal na katahimikan bago kinumpirma ng pari ang sinasabi. Sumiklab ang ingay mula sa madla. Sumambulat ang bulong-bulungan ng talakayan. May isang tao sa madla na nagtanong kung talagang nagmula sa banal na lungsod ang pari. Ipinakita ni Roland ang mga ebidensya, kabilang ang mga dokumento ng pari, mga kasuotan, insignia, at mga opisyal na proklamasyon. Binibigyang diin niya ang pagkukunwari ng simbahan sa pag-aruga sa mga mangkukulam. Upang makakalap ng mas maraming mangkukulam, hindi lamang sila tumatanggap ng mga kababaihang walang tahanan sa ilalim ng pagkukunwaring kawanggawa kundi maging nakipag-ugnayan sa mga gang sa kalsada upang magnakaw ng mga sanggol. Ang kaalaman na ang mga mabubuting batang babae tulad ni Nana ay maaaring kunin ng simbahan ay nagpagalit sa mga tao sa bayan.
Iwinawagayway nila ang kanilang mga kamao sa galit sa pari. Ang mga magulang ay niyakap ang kanilang mga anak, at ang mga batang magkasintahan ay magkahawak kamay. Hindi kayang tiisin ng mga tao ang pag-iisip na sinana o ang kanilang mga mahal sa buhay ay masasaktan ng simbahan. Ang pari, nakatingin sa galit na masa, ay nanginig sa takot. Pagkatapos ay humakbang si Roland pasulong, iniladlad ang mahabang listahan ng mga krimen ng pari sa harap ng lahat. Malakas na tinanong, ukol sa kanyang mga kasalanan, ano pa ang masasabi niya? Nakaluhod ang pari, inamin na totoo ang lahat ng paratang. Sumabog ang pag-uusap ng mga tao sa plaza nang marinig ang kanyang pag-amin. Sa wakas, sa bayan sa hangganan na natatakpan ng nyebe, pinili ng mga tao ang kanilang pasya. Matapos basahin ng paulit-ulit ang kontrata, pinirmahan ni Spear ang kanyang pangalan sa dulo. Hindi niya naisip na susuportahan siya ng napakaraming pangkaraniwang tao. Lagi niyang inakala na ang mga maharlika ay hindi nangangailangan o nagbibigay halaga sa pangunawa o suporta ng mga tao. Ngunit, marahil ay may kapangyarihan dito na hindi niya napansin noon. Habang tinatitigan si Roland, napansin niyang tila malalim ito sa pag-iisip. Inakala ni Spear na maaaring pinagsisihan ni Roland ang nangyari sa paglilitis noong nakaraang araw. Ngunit iginiit ni Roland na hindi niya kailanman pinagsisisihan ang pagkontra sa simbahan, ito ay mga kalaban na kailangan niyang talunin. Gayunpaman, bahagya siyang nag-isip. Kahit na nailantad niya ang tunay na kasalanan ng simbahan, may naramdaman siyang di komportableng pakiramdam. Marahil, inisip niya, hindi pa siya ganap na kwalipikadong politiko. Ito ang unang beses na narinig ni Spear ang salitang politiko. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, binago ni Roland ang usapan. Isinilid ni Roland ang kontrata, at nang napunta ang usapan sa kakayahan ni Spear, ipinahayag niya ang kanyang pananabik na maglingkod kay Roland. Sa likod bahay, ipinakilala ni Roland sina Anna at Rem kay Spear. Ang kapangyarihang mahika ni Rem ay itinuturing na mababa sa loob ng samahan ng mga mangkukulam, ngunit ang pagkonsumo nito ay nakakagulat na mataas. Umaasa si Roland na magagamit ang kakayahan ni Spear upang pagdugtungin ang mga kapangyarihan ni Anna at Rem. Tumango si Spear at ginamit ang kanyang kakayahan na nagpakita bilang isang bilog na may malambot na puting liwanag, na lumulutang sa ere. Sa ilalim ng kanyang kontrol, dalawang manipis na linya ang lumitaw mula sa bilog, na parang mga linyang umaabot patungo kina Anna at Rem. Nang pumasok ang linya sa dibdib ni Anna, biglaang napasinghap si Spear. Nararamdaman niyang hindi isang paikat-ikot na core ng mahika ang nasa loob ni Anna, kundi isang solidong kubo na gawa sa metal. Napakalaki nito na para siyang langgam na nakatayo sa ilalim nito. Kinakailangang iangat ang kanyang leeg upang makita ang tuktok nito. Ilang beses sinubukan ni Spear na i-connecta ito, ngunit palaging tinatuboy siya. Sa maraming pagtatangka, sa wakas, nagawang makadikit ng linya sa kubo. Ngunit walang naging reaksyon. Hindi pa nakakapagdaloy si Spear ng ganito kalakas na mahika noon. Sobrang lakas nito. Gusto ni Anna na subukan ito at nang siya ay nagsimulang magdala ng kanyang mahika, biglang may nagbago sa loob niya. Ang enerhiyang mahika mula sa kubo ay mabilis na dumaloy kay Spear. Sa gulat ni Spear, ramdam niya ang napakalaking bigat nito. Ngunit kahit na napuno ang orb ng enerhiya, ang metallic cube ni Anna ay bumalik sa dati nitong anyo. Tila ang napakalakas na enerhiya ay isa lamang maliit na bahagi ng kakayahan nito. Nang maisaayos ang lahat, iniabot ni Roland ang isang silindrikong bagay kay Rem. Hawak ito ng dalawang kamay, pinaikit ni Rem ang kanyang mga mata, at nagsimulang umikot ng mabilis ang mahika sa loob. Napansin ni Spear na bahagyang nagningning ang metallic cube ni Anna. Ang mahika sa core niya ay patuloy na nauubos ngunit napupuno rin kaagad. Hirap si Spear na makasabay sa napakalakas na pagdaloy ng mahika na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Alam niyang mas mahirap ang nararamdaman ni Rem, ngunit paano niya napagtiyaga ang ipagpatuloy ang pagdaloy ng kapangyarihan ng matagal. Makalipas ang ilang minuto, hindi sigurado si Spear kung paano niya napagtiyaga ang matapos ito. Nang halos maubos ang mahika ni Anna, nanginginig ang mga binti ni Spear, halos hindi makatayo. Nang iminulat ni Rem ang mga mata, masigla niyang iniangat ang silindro at patakbong lumapit kay Roland. Si Roland ay masiglang pumalakpak at maingat na hinawakan ang silindro gamit ang sipit na gawa sa kahoy.
Sinabi niyang ito ay isang magnet na patuloy na nagbabago ng polaridad. Si Spear ay mukhang nalilito, ngunit si Nightingale ay natawa. Sinabihan siyang ang mga ganitong usapan ay mas mabuting isali si Anna. Ipinakita ni Anna ang isang bagong electric motor sa tabi at inilagay ni Roland ang silindro sa loob. Hinawakan ni Rem ang isang kahoy na pinggan na nakakabit sa makina at hinayla ito. Agad na gumana ang makina. Napansin ni Spear ang kislap sa mga mata ni Roland, na parang ang simpleng kasangkapan na ito ay isang nagniningning na hiyas. Habang pinagmamasdan ng grupo, talagang namangha si Spear. Kung ang Witches, Union man o si Roland, lahat sila ay tila naiiba. Tumakbo ang electric motor sa loob ng 5 araw, walang tigil sa araw at gabi, bago ito huminto. Umupo si Roland sa kanyang upuan sa opisina at huminga ng malalim sa ginhawa. Sa wakas, mayroon na siyang bagong pinagkukunan ng enerhiya. Ngunit ang kapalit nito ay sa bawat pagkakataon, nauubos ang buong enerhiya ni Anna, Spear, at Rem. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, humarap si Roland kay Wendy. Nagtanong kung maaari ba siyang tumulong na magtala ng araw-araw na paggamit ng magic ng lahat ng kasapi ng Witches Union. Pagkatapos, maaari nilang sistematikong i-channel ang labis na enerhiya kay Rem. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang magpapalaki sa kapangyarihan ng mga mangkukulam kundi magsisilbi rin bilang lisensinang pagsasanay. Ito ay magpapalakas ng malaki sa kanilang pag-unlad sa magic at makakatulong lalo na sa kanilang paggising. Ngumiti si Wendy, sinabing maganda ang planong iyon. Naalala niya na ngayon ang araw ng pagdadalaga ni Lucia at tinanong kung dapat niyang tipunin ang lahat para ipagdiwang ito mamayang gabi. Napatigil si Roland, halos nakalimutang ito'y darating. Maingat na sinabi ni Wendy na isinulat niya sa isang kwaderno ang mga mahalagang petsa ng bawat kapatid upang hindi niya makalimutan ang sinuman. Tumango si Roland bilang tanda ng pagpapahalaga, ngayong gabi ay maghahanda siya ng isang masaganang piging. At hindi lang ang unyon ng mga mangkukulam ang naroon, kundi pati na rin si Roland mismo upang magdiwang. Pagkatapos ng hapunan, napuno ang kwarto ni Lucia ng mga mangkukulam. Nakikita ang kanilang mga nakakaaliw at sumusuportang mga ekspresyon, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Pilit na pinigilan ang pagluha, huminga siya ng malalim. Naroon din si Agatha, at sa kabila ng kanyang paghikab at ang maliwanag na mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, siya'y determinado. Tinitigan siya ni Roland ng may pag-aalala, umaasang hindi siya masyadong nagpupursigi. Bamulong si Agatha na malapit na ang banal na digmaan. Kumpiyansang tiniyak ni Roland na sa pagkakataong ito, siguradong matatalo nila ang mga demonyo. Matapos ang saglit na pagpos, bahagyang tumalikod si Agatha at bamulong, kahit hindi tuparin ni Roland ang pangako niya, wala siyang magagawa upang panagutin ito. Biglang sumingit si Wendy, iminungkahi na huwag pag-usapan ang mabibigat na paksang ito ngayon. Binalingan si Lucia at tinanong kung may nais siyang itanong. Nang mapunta ang atensyon ng lahat sa kanya, nag-aatubili si Lucia. Si Ling, yakap ang kanyang kapatid, inusenteng sinabihan siya na humiling ng 10 ice cream sandwich. Bahagyang tinapik ni Lucia ang kanyang nakababatang kapatid sa noo, pabirong sinaway dahil sa palaging pag-iisip ng pagkain. Tinanong ni Lucia si Roland kung maaari ba niyang ipagpaliban ang kanyang hiling para sa ibang pagkakataon. Ngumiti si Roland, sinigurado sa kanya na maaari iyon. Nagpasalamat si Lucia, sa isip niya, ang pamumuhay sa bayang ito ang tanging nais niya, at ang hiling lamang niya ay maging masaya si Ling sa kanyang buhay. Alam niyang ang kanyang kapatid ay hindi mangkukulam at balang araw ay iiwan siya upang bumuo ng sariling pamilya, kaya't umaasa si Lucia na ang nakalaan niyang hiling ay magagamit sakaling may hindi inaasahang mangyari. Bigla niyang naramdaman ang isang panginginig sa kanyang katawan. Nagsisimula na, sabi ni Nightingale nang may seryosong tono. Bagaman sinabihan siya ng mga kapatid na huwag mag-alala, mahigpit na niyakap ni Lucia ang kanyang kumot. Sinubukan ni Wendy na pakalmain siya, pinayuhan siyang mag-relax. Ang iba naman ay sinikap idaan ang atensyon ni Lucia sa pamamagitan ng mga kwentong nakakatuwa at biro. Nais sanang tumawa ni Lucia, ngunit nararamdaman niyang naninigas ang kanyang mukha, at ang kanyang katawan ay lalong bumibigat. Di nagtagal, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang talukap, at hamina ang mga boses ng mga mangkukulam sa paligid niya.
Habang lumalabo ang kanilang mga anyo, pinatahimik ni Nightingale ang lahat, naramdamang may kakaiba kay Lucia. Mabilis na kumilos si Agatha, sinabihan si Spear na gamitin ang kanyang kakayahan. Ginamit ni Spear ang kanyang kakayahan upang i-connect si Lucia kay Anna at ipadala ang linya ng mahika kay Lucia. Malinaw na naramdaman ni Lucia na ang mahikang ito ay hindi kanya. Ito ay parang isang daanan na nakakabit sa kanyang puso ng mahika. Wala nang panahon upang questionin ang pinagmulan nito. Inialay niya ang kanyang naguguluhang enerhiya sa daanan, agad na ginagan ang kanyang sakit. Parang nakahanap ng lifeline, patuloy na ibinuhos ni Lucia ang kanyang mahika dito, inaalis ang paghihirap sa kanyang katawan. Hinawakan ni Anna ang banal na selyong imprenta at itinuro ito sa bintana, pinakawalan ng napakalaking dami ng mahika, na nagwasak sa kalapit na pader. Hindi alam ni Lucia kung gaano katagal ang lumipas bago bumalik sa normal ang kanyang paningin. Nang makita ang nakababatang kapatid na siling na halos maluha, bahagyang tinapik niya ito sa ulo, siniguro sa kanya na ayos na ang lahat ngayon. Napansin niya ang biglang pagbagsak ng temperatura at tumingin sa paligid at siya ay nagulat. May malaking butas sa pader. Nakatayo sa harap niya si Anna, ang mga mata ay puno ng pag-aalala at hawak ang banal na selyo na may bahagyang liwanag. Tumalim ang tingin ni Nightingale habang nakatingin kay Lucia. Nag-evolve ang kakayahan ni Lucia. Kinabukasan, dali-daling pumasok si Berev sa opisina ni Roland, nais malaman kung ano ang nangyari kagabi. Ipinagparaya ni Roland ang tasa ng tsaa kay Berev, hinihiling na siya'y magpakalma muna. Nang malaman na ang pangyayari ay dulot ng kapangyarihan ng isang mangkukulam, inihayag ni Berev ang kanyang mga alalahanin. Sinabi niyang bagaman karamihan sa mga mamamayan ng bayan ay natanggap na ang kakayahan ng mangkukulam tulad ng mga walang pinsalang kakayahan ni Nana, ang mga kakayahang kayang wasakin ang mga kastilyo at baguhin ang mga pangyayari sa kalangitan ay tiyak na magdudulot ng takot. Matapos humigop ng tsaa si Roland, gumawa siya ng plano upang tugunan ang sitwasyon. Iminungkahi niya kay Berev na magpakalat ng tsismis na ang gintong liwanag na nakita kagabi ay si Prinsipe Roland na nakahuli ng kidlat mula sa langit upang magbigay liwanag sa kanyang bayan. Tinitigan niya si Roland na tila nagtataka kung totoong nakakontrol si Roland ng kidlat. Umismid si Roland, sinabing ang kidlat at kulog ay laging nandyan. Hindi na siya nagpaliwanag ng higit pa, umaasang si Berev ay magpapalaganap lamang ng impormasyon bilang tsismis na intended. Upang maiwasan ang anumang negatibong epekto para sa mga hinaharap na edukasyonal na pagsusumikap, ang impormasyong ito ay hindi dapat labis na tumalab sa paniniwala ng publiko. Kailangan lang itong magbigay ng pansamantalang paliwanag para sa ngayon. Ilang sandali pagkatapos, dumating si Carl dala ang kanyang mga plano para sa muling pagtatayo ng apartment, at sinundan ng iba pa. Napagod si Roland, napagtanto niyang gugugulin niya ang buong araw sa pagtugon sa mga pangyayari ng nakaraang gabi. Metieg ang tinitigan siya ni Carter, tinatanong kung siya ba ay nasaktan. Tumingin naman si Axe sa direksyon ni Roland, nagtataka kung umatake na ba ang mga demonyo. Ngunit ang pinaka-curious kay Kyle ay kung alin ang mas makapangyarihan, ang banal na selyo o nitroglycerin. Hanggang maipaliwanag ni Roland ng detalyado ang kanyang mga sagot na naihatid niya ang mga ito. Habang nakarecline sa kanyang upuan at papatak na sa antok, may kumatok na naman sa pinto. Ang huling bisita ng araw ay si Tilly. Ngumiti si Tilly at sinabing alam na niya ang tungkol sa mga pangyayari ng nakaraang araw. Nais lang niyang malaman kung bakit nangyari ang ganoong insidente. Matapos ang lahat, hindi nakakaranas ng ganitong mga problema ang mga mangkukulam ng Slumbering Isle. Bakit, kung gayon, nagkaroon ng magic backlash si Lucia? At tungkol sa pag-evolve ng mga kakayahan, hindi niya iyon nakikitang kakaiba. Para sa kanya, tuwing ilang araw, may isang nag-i-evolve sa border town. Binigyan ni Roland si Tilly ng tasa ng tsaa at, matapos ang ilang sandaling pagninilay, nagsalita siya. Hinanap niya sa isang drawer ang isang report card at iniabot ito kay Tilly, na tila yun ang dahilan sa lahat ng ito. Kinuha ni Tilly ang report card na may pagkalito sa mukha at sinilip ito. Napansin niya ang kamangha-manghang progreso ni Lucia. Hindi kailanman pinagdudahan ni Tilly ang teorya ni Roland, ngunit naisip niya, paano ito konektado sa magical backlash. Ipinaliwanag ni Roland, base sa kanyang mga obserbasyon kina Lily, Leaf,
At Rem, na kapag ang kakayahan ng isang tao ay umunlad, madalas na tumataas ang antas ng kanyang magic. Ang unti-unting pag-unawa at biglaang mga pagsasakatuparan ay hindi masyadong nagpapalakas ng kapangyarihan ng magic kumpara sa isang mas malalim na pag-unawa sa mundo. Si Rem ay isang pangunahing halimbawa. Ang kanyang pag-unlad ay dulot ng biglaang mga pananaw, at ang kanyang antas ng magic ay hindi kasing taas ni Ana o Soraya. Nag-isip si Tilly ng sandali, mabilis na nauunawaan ang punto ni Roland. Si Lucia, na palaging nasa antas ng kakayahan ng kanyang magic, ay biglang naitanim sa mas mataas na antas. Ang pagdadalaga niya ay nagkataon sa kanyang pag-unlad, na nagdulot ng pagtaas ng kanyang magical power na maraming beses higit kaysa sa kaya ng kanyang katawan. Tumanggo si Roland, ganun nga ang buod nito. Tungkol sa magical power, sinabi ni Roland na tuwing may pag-aisang, pagdadalaga, at pag-unlad, tataas ang kakayahan ng magic ng isang tao. Habang mukhang magkapareho, naniniwala siya na ang unang dalawa ay sapilitang pag-unlad, habang ang pag-unlad ay isang aktibong proseso. Matagal na nag-usap sina Tilly at Roland. Biglang, dala ng kuryosidad, tinanong ni Tilly, kung sakaling si Roland ay isang mangkukulam, gaano kaya kalakas ang kanyang magic matapos mag-evolve? Halos mabulunan si Roland. Bagaman interesado siyang maranasan ang kamangha-manghang kababalaghang ito, ang presyo na maaaring kailangang bayaran ay mas mainam na hindi na lang isipin. Pagkatapos, tinanong ni Tilly kung maaari niyang dalhin ang isang kopya ng aklat na ginawa ni Roland pabalik sa Slumbering Island. Bagaman parang nagdadalawang isip, tumanggo si Roland, sabay sabing, oo naman. Napansin niyang bahagyang kinakabahan si Tilly, dahil hawak nito ang laylayan ng kanyang damit. Ngumiti siya at sumagot, syempre. Umaasa siyang matulungan ang mga mangkukulam ng Slumbering Island sa kanilang pag-unlad. Sinundan niya ng pagsasabing si Tilly ay kanyang kapatid. Hindi tumugon si Tilly sa huling bahagi ng pahayag niya, na nagdulot ng bahagyang pag-aalangan sa opisina. Tumanggo siya ng bahagya, nagpapasalamat bago umalis. Nagtaka si Roland kung siya ba ay masyadong naging mapilit, iniisip na baka hindi interesado si Tilly sa ganitong paraan ng paglapit. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigla, bago lumabas ng pinto si Tilly, huminto siya, at tahimik na bumaling pabalik, sabay sabing, minsan, sana hindi ka na lang ang kapatid ko.